Punta naman tayo sa Eastern Samar. Alamin natin ang sitwasyon doon mula kay News 5 correspondent Mon Gualvez. Mon, kamusta kayo dyan? Maricel, sa mga oras na ito, bago tayo magsihimpapawid, sandaling tumigil o huminto itong malakas na buhos ng ulan pero ramdam pa rin yung hampas ng malalakas na hangin dito sa kinaroroonan namin sa Borongan City, Eastern Samar. Pero alam mo, halos buong araw walang patid ang ulan at hangin na nagpatikim, dala nitong Bagyong Tino sa malaking bahagi nga ng probinsya. Actually, mula Northern Samar kung saan kami nanggaling sa bayan ng Katarman, pagbiyahe namin, ilang oras din yan, talagang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan at saka sinasabihan pa nga ito ng malalakas na hampas ng hangin. Kaya naman, agad na iniutos ng provincial government ng Eastern Samar ang forced evacuation, hindi lang basta preemptive, forced evacuation sa pilitang paglikas na sa mga bayan at lungsod na talagang pinakamapupuruhan o maapektuhan nitong naturang bagyo. Kaya naman marami na rin ang mga sumunod sa naturang utos at sa katunayan, halos 3,000 pamilya na yan, katumbas ng nasa mahigit 9,000 individual na pawang nakatira sa mga low-lying areas. Yung iba dyan ay nasa malapit sa dagat, malapit sa ilog, na agad nang sumunod sa mga otoridad para nga hindi nga mangyari yung pagkabulaga noong nanalasa din yung Bagyong Yolanda na sariwa pa sa kanilang alaala kahit mahigit isang dekada na ang nakalipas matapos nga mangyari ito. At may mga portions na rin na ilang mga power interruption ang naitala dito sa malaking bahagi ng probinsya. Ang pinangangambahan lang nila at kinatatakutan ay yung pagtama ng bagyo. Mas malakas na mararamdaman yung hagupit ito bandang hating gabi hanggang madaling araw. Ito rin yung iniiwasan ng pamahalaan kaya nagpatupad na sila ng forced evacuation specifically dun muna sa mga nasa pinaka-delikadong mga lugar na madalas inaabot ng baha, paaaring tamaan ng storm surge na posibleng mas mataas sa 3 metro at yung mga maaaring guhuan naman ng mga landslide. Maricel. Mon, sabi mo forced evacuation. So meron bang mga nakita ka dyan na pamilya na ayaw sumunod at ano yung ginagawa ng local authorities kung ayaw pa ring lumikas despite yung sinasabi nila na forced evacuation na dapat? In fairness naman, Maricel, marami sa mga nakita natin after i-declare itong forced evacuation, talaga nagsisunod lahat. Inuna lamang yung mga bata, senior citizen, hanggang sa sumunod na kahit yung mga kalalakihan sa miyembro ng kanilang pamilya. May iba na bumabalik lamang sa kanilang mga tahanan pero nakabantay naman dito ang mga otoridad para at least after nilang may kunin lamang sa kanilang mga bahay, talagang diretsyo na nasusunod dito sa forced evacuation order na ipinatutupad. Takot, may takot ang mga residente dahil nga sa pangamba na baka maulit yung mga nagdaang bagyo na malalakas na sila ay mabulaga na lamang. Kaya bukod sa mga paglikas, talagang mahigpit na iniutos dito ang bawal ng paglalayag, lalo na ng mga kapatid natin mangingisda dahil sila yung madalas nabibiktima ng mga casualties sa mga ganitong klaseng bagyo. So ito yung hinigpitan din ng local government or provincial government in particular sa pagkakataong ito na mananalasa itong Bagyong Tino. Diyan sa Borongan mismo, signal number 4 ba o 3? Nasa signal number 3 lamang dito, Maricel, mas matlakas at talagang mas ramdam itong Bagyong Tino sa mga oras na ito sa bayan ng Giwan, lalo na yung mga island barangays doon, kasama na yung Humonhon. Hindi lang kami makadiretso doon kasi pinagbawalan na kami or in-advise na kami ng local government na hindi na delikado yung dadaanan sa mga oras na ito dahil nga malakas na raw yung hagupit ng hangin at ulan na tumatama doon sa naturang area. Pero yung lakas na yun, halos parang ramdam din sa ibang parts dito sa Borongan City kasi nga talagang wala rin patid yung paghampas ng malalakas na hangin in some parts of the city, Maricel. Yung mga may alagang hayop mo, saan nila dinadala yung mga alaga, like mga pets nila, mga aso, mga pusa, o kahit yung mga, yung mga alaga, mga manok, for example, ganon? May mga portion naman sa mga evacuation centers, Chikino, na particularly nasa labas na part na kung saan doon sama-sama din nag-i-stay yung mga alagang hayop. Pero sa mga napuntahan namin,
halos karamihan sa mga nagsilikas pa lamang na nakita namin doon mga tao pa lamang, no, o mga individual na kasama yung kanilang mga iilang damit na nadala at yung mismo mga bata at mga senior citizen na pinrioritize. Ang isang floor nga dito sa DRRMO building ng naturang lungsod sa Borongan talaga napuno na ng mga evacuees. Parang hindi na rin talaga magstay muna sa kanilang mga bahay sakaling lumakas pa itong naturang bagyo. Chiki. Pero as we speak, Mon, meron ka na bang areas na nadaanan dyan na nabaha? O ano ba yung pinakang concern dyan? Tubig o hangin? Sa Balangiga, sa bayan ng Balangiga, Maricel, nagkaroon na ng report na nabaha yung ilang barangay doon pero mabilis din naman daw humupa. Yan ay dahil nga sa kasagsagan at patuloy na pagbuhos ng ulan. So we just don't know up to this point, no, sa mga saan pang mga bayan ang maaari ng binabaha. Pero dito sa Borongan, wala pa namang report so far na nakararating na may mga flooded areas na dahil nga sa naturang bagyo. Itong bagyong Tino, mas ramdam talaga dito ngayon yung hangin. Pero kaninang umaga hanggang tanghali, mas ramdam baligtad, no? Mas ramdam yung ulan compared sa hangin. Ngayon, mas lumalakas yung hangin versus naman sa ulan. Kaya kakaba-kaba ang mga residente sa maaaring epekto at iwan nitong pinsala nitong bagyong Tino sa kanilang probinsya. Baka Maricel. may panawagan ang mga residente dyan, Mon, o kaya yung LGU. Oh, well, in fairness, naka-preposition na rin naman ang mga relief packs or food packs ng pamahalaan sa mga residente magsisilikas, pati na rin yung mga mag-i-stay sa kanilang mga bahay para nga sa ganitong klaseng kalamidad. Pero ang pinaka-panawagan pa rin ng authorities sa kanilang mga kababayan, sa mga kapatid natin dito sa probinsya ng Eastern Samar, maiging sumunod po sa mga otoridad, lalo na doon sa mga areas, bagamat hindi pa naman dinedeclare yung forced evacuation sa inyong mga lugar, kung sakasakaling kailanganin, maiging wag nang maging matigas ang ulo at sumunod para mailikas kayo sa mga ligtas na lugar. Kasi kapag lumakas pa ho itong bagyo na talagang mahihirapan din ang mga rescuers na umalis at mag-operate, mahihirapan din ho kayong kunin dyan sa inyong mga lugar. So wag natin hintayin daw yung pagkakataon na maipit sa ganyang klaseng moment at maiging maagahan na yung pagsunod at paglikas eventually. Paano kayo ng team mo, Mon? Saan kayo... Balik sa inyo. Oo. Saan kayo nakakita ng hotel? Diyan sa Borongan? Outside Borongan? Wala pa. Ay. Wala pa, Maricel. Maghahanap pa lang kami. Pero ideally, dapat dediretso kami sa Giwan. Pero yun nga, ang abiso sa amin, pinabalik kami kasi nga hindi daw safe pa so far ang pagbiyahe sa mga oras, lalo gabi, at baka madaanan kami mga landslides, no? Isa yan sa mga pinangangambahan din kasi ng provincial government dahil nga sa too much rain kaninang umaga hanggang hapon, baka yung lupa sa bundok lumambot at talagang biglang gumuho na lamang daw. So inabisuhan kami na bumalik dito sa Borongan, kaya mukhang dito kami hahanap later on kung may mga bukas pa kasi marami din mga establishment dito ang hindi na talaga nagbukas for today, no? Dahil nga sa pangamba ng epektong iiwang pinsala nitong naturang bagyo. Maricel. Sige, maraming Ingat kayo, salamat Mon. sa iyo, Mon Gualvez. Ingat kayo ng team mo.